Happy Lord's Day po sa bawat isa. Good morning po. Batiin niyo po yung inyong mga katabi. Ngitian niyo po. Sige po. Ayan, ngitian po natin ang bawat isa. Parang medyo ano po tayo, parang pagod yung ilan po sa atin. Medyo ano po. Medyo kailangan ng warm up. Kahit maski ako po, 'di ba? Parang ano po. So sa umaga pong ito, mga kapatid, ay tinutuloy po natin yung ating pong preaching nung last Sunday. Ang preaching po natin last Sunday ay Beyond the Miracle. Nagpakita po ng milagro si Pedro at si Juan. At ano nga po ulit yung milagro? Parang halos lahat po nandito nung nakaraan eh. Ano po ulit yung milagro na pinakita ni Juan at ni Pedro sa mga nakakaalala po sa atin? Nagpalakad ng bulag po. Ano po? Ng ano po? Yung iba, ha? Hindi naman yung sinabi sa Bible. Nagpalakad po ng lumpo. Yan po, hindi lang po siya basta pilay, ha? Lumpo po. Pag sinabing lumpo, since birth, hindi na po siya makalakad. So, lumpo po talaga siya. And ipinakita po sa atin ni Pedro na hindi po ang focus ng church ay miracles. Tama po? Ang focus po nila ay maitawid yung gospel. Sabihin nyo nga po, gospel. Ano po ba yung gospel? Sige nga po, tignan po natin, sukatin po natin. Lagi po nating naririnig yung word na gospel. Hindi po ako magtatanong kasi preaching po ito. So, hindi po ako magpapasagot. Pero, sa tingin nyo po ba, pag tinanong po kayo ni Pastor Eman ngayon at sinabi niya, brother, ganito, ano ang gospel? Masasagot po ba natin ng mabuti at maayos po kung ano ang mabuting balita ng Panginoon? Amen po. Naku, parang hindi mga sigurado po Nakakatakot When God calls His people back. Alam niyo po, one of the greatest danger in the Christian life is not sudden collapse, but slow drift. Ulitin ko po. Ano pong ibig sabihin po nito? Ang isa daw po sa mga danger sa isang Kristiyano, hindi po yung madali mong pagtalikod mula sa Diyos, kundi yung unti-unti kang nawawala sa presensya ng Diyos. Ayun daw po yung mas delikado. Yung unti kang nanlalamig. Sabihin nyo nga po, nanlalamig. At siguro, madalas po, sa atin ay nakaranas na pong manlamig. Tama po? Dati ang init mo sa pananampalataya, dati gustong-gusto mong maglingkod, gustong-gusto mong umattend, at dati, 8:30 pa lang, nasa church ka na. Alas 8, minsan, nauuna mo pa si Pastor bumaba sa bago pa bumaba si Pastor Sagden, nandiyan ka na sa upuan mo. Yung init ng pananampalataya mo, nauunahan mo pa yung Bible study teacher mo. Wednesday pa lang, tinatanong mo na kung magba-Bible study na ba. Friday pa po yung Bible study nyo. So, excited na excited ka. Pero parang tila baga ay nanlamig po. Naramdaman na po ba natin yan? Amen? Parang may mga ay pastor, nakarelate ako dyan. Dati ang sipag ko. Lahat ng Bible study ng church, inatinan ko. Kahit Bible study para sa mga bata, atin ako dyan. Pero ngayon, nanlalamig na. Most people do not wake up one morning and decide, ngayong araw na ito, magiging malamig ako. Hindi po ganon. Unti-unti kang nawawala. Unti-unti kang hindi umaattend. Unti-unti kang nawawala ng gana. At ayun po yung dapat nating tignan at pakaingatan. Unti-unti na bang nawawala ang aking init? Opening pa lang po, parang ano na eh. Parang, Pastor, parang pang conclusion na. Parang pang conclusion na. Pero, sometimes in our lives, prayer becomes
occasional. Sino po dito yung araw-araw pa rin na nanalangin? Nagpe-pray. Amen? Praise God po. Yung worship, naging routine na lang. Dahil sinabi ng worship leader, magtaas ng kamay, magtataas ako ng kamay. Dahil sinabi ng worship leader, come on, let us sing, kakanta ako. Wala na sa puso. Wala na sa ating mga sariling espiritu. Conviction becomes weaker. That is why yung passage po na binasa kanina ni Brother Robert, ni Deacon Robert ay relevant po sa atin ngayon. Tignan po natin. Return to God. Sabihin nyo nga po, return to God. Return to God. Sabihin po natin yan sa ating mga sarili. Dahil one way or another, kahit nandito po tayo sa ating iglesia, we need to return to God. Tingnan po natin Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ito po ay sinasabi ni Pedro sa mga Hudyo, kapwa niya po, mga kababayan. Sinabi nga na magsisi kayo, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at sumunod sa Diyos. Pero sa atin po, na mga Kristiyano po ngayon, most of us ay tumanggap na sa Panginoon at nailubog sa tubig ng bautismo. Naiahon din naman po, di ba? Pero hindi po ito yung klase ng returning to God na ikaw ay, kumbaga, parang bagong Kristiyano pa lamang. Ito ay klase ng pagbabalik sa Diyos ng tunay at totoo. Tingnan niyo po yung next slide. Ang sabi po dito, not drifting out of God's hand, not drifting out of salvation, because in the first place, lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay ligtas na. Amen? Ayan po yung katotohanan na dapat po makintal sa ating mga isipan. Ligtas na. Ano pong ibig sabihin nun? Past tense. Iniligtas na. May tatlong uri po ng pagliligtas ng ating Panginoon. Iniligtas ka doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Inililigtas ka doon sa presensya ng kasalanan. At ililigtas ka sa tunay na kapahamakan ng kasalanan. So, continuous ang work ng salvation sa ating pong mga buhay. Sabi po dito, but drifting out of spiritual freshness. Hindi ka na fresh. Diba? At ano pong, sa mga nanay po dito, pag namamalengke po tayo, pag naghahanap po tayo ng gulay, ang hinahanap po ba natin yung bulok? Sino po dito yung naghahanap? May bulok po ba kayo dyan na petchay? Wala na. Wala naman po sigurong sasabihin, may bulok po ba kayong mangga dyan? Baka magtanong po yung tindera sa inyo, ano pong gagawin niyo sa bulok na mangga? Ano pong hinahanap natin? Fresh. Kahit po pagka-isda Tama, sino po dito mga magagaling pumili ng isda? Mga galunggong, tilapia, alam mo kaagad kung bilasa Alam mo kaagad kung ano na matagal na O kaya, di ba, yung sa mga, kunyari po, mga baboy, alam mo kaagad pagka ano na Kaya minsan po, pagka namamalengke kami ni, ng asawa ko po, sinasabi, huwag kang bibili pagka mga 2:00 ng hapon, 1:00. Lalo dyan sa trabaho market kasi wala na yon, di ba? Kailangan bibili kayong umaga pa, madaling araw, o kaya pagkagabi para parehas bagsakan ng mga meat. Yan. Nakakuha po kayo ng tip, wag po kayong bibili ng tanghaling tapat na. Kasi matagal na po yung naka-expose. Alam niyo po, ganun din po sa ating mga buhay. Ayaw po ng Lord na tayo po ay nabubulok. Ayaw ko naman pong sabihin mo sa katabi mo, nabubulok ka na, di ba? Dahil hindi naman po. Pero ang gusto pong sabihin ng ating Panginoon that we should have spiritual freshness. Spiritual passion and deep fellowship with God. Tignan niyo po, what does it mean to repent? Ano po bang ibig sabihin ng repentance? Ang repentance po, o sa Greek, metanoia, hindi po tinoyo
Metanoio. Ang ibig sabihin po nito ay change of mind, change of heart, and transformation in one's thinking that leads to a change in one's life. Siguro po yung ilan po sa atin mag-agree sa science po nung nag-aaral po tayo, may tinatawag po na metamorphosis. Ito po yung pag-change ng isang butterfly. Ang butterfly po bago maging butterfly, ano po muna siya? What? Diba? Tapos mapupunta siya sa isang cocoon. Yan, nakita niyo yung picture, di ba? Ayan po yung transformation. Hanggang sa maging beautiful butterfly po siya. So may tinatawag pong process. Tama po? At yun yung tinatawag na metanoia or metamorphosis sa science or sa English. May process ng pagbabago. At yun po yung nangyari dito from caterpillar, naging isang butterfly. Nagkaroon ng change of state. Ayun po yung sinasabi ng, kaya po nakuha yung word na metamorphosis dahil po sa Greek word na metanoia or metanoio. Ayan po, may karagdagang kaalaman po para sa bawat isa. The change of state. Hindi na siya uod, hindi na siya caterpillar, kundi isa na siyang butterfly o paru-paro. Nagkaroon ng change of state. Hindi lang naging magandang uod, kundi nabago talaga. Nabago yung kanyang, hindi lang yung condition, yung buo niyang state. Estado. Nagets niyo po? Kung titignan po natin, ganyan yung idea. And repentance is not just saying to the Lord, Lord, I'm sorry. Repentance po ay tunay na pagbabago. Tunay na pagkawala sa ating dating estado. True repentance means I begin to see my sin the way God sees it. Ano po ba yung real repentance? Tingnan niyo po. Sabi ni Pedro, dinagdagan niya pa, turn back. Sabi niyo nga po, turn back. Hindi turn away. Sabi niya, turn back. Bumalik ka sa Panginoon. And this phrase is important. Hindi lang po sinasabi ni Pedro na magkaroon ka ng emotional moment, na maantig ka, ay, naantig talaga ako sa pastor na yon. Naiyak pa nga ako. Grabe siya mag-preach. Hindi po ganon. Ang sinasabi po ni Pedro sa kanila, magkaroon sila ng tunay na pagbabago. Repentance is not just sorrow. Hindi lang po siya pagkalungkot at pagkadismaya over the wrong road. It is, leaving the wrong road. Iiwanan mo. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, iwanan niyo na. Hindi po ang asawa niyo po, ha? Parang iwanan mo na. Iwanan po yung dati po nating mga ginagawa at pagkatao. It is leaving the wrong road and taking the right one. Because repentance, it is emphasized in the Bible. Hindi po siya minor na parang detalye lang. Major doctrine po ang repentance. Kaya kung walang pagtalikod sa kasalanan at pagbabago, wala pong Kristiyano ngayon. Sabi po dyan ni John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Maging si Jesus, sinabi po, repent and believe in the gospel. At maging ang mga apostol, sinabi, repent and be baptized. Yan po ang gustong sabihin ng Bible sa atin. Tignan niyo po, next slide. Repentance is not only the beginning of Christian life. Ang akala po natin, once na tumanggap tayo sa Panginoon, sumuko sa Panginoon, yun na, tapos na. But repentance is ongoing po, mga kapatid. It is also the ongoing posture of a healthy Christian life. Alam niyo po, ang isang healthy na Kristiyano, madaling magpatawad. Oops! Ang hirap niyan, pastor, magpatawad. Forgiveness? Ayoko niyan, forgiveness. Gustong-gusto ko yung parang nanggagalaiti ako sa tao eh. Parang may mga nagtitinginan po. Madali po, mahirap magpatawad.
Mag-amina na po tayo. Yung madali po, pahigop eh. Minsan mahirap po magpatawad, lalo na po kapag sabihin natin, pinaka-close mong kaibigan, yung naagalit mo, talagang trinidor, tinaksil ka. Tama po ba? Pero sabi po dito, repentance is an ongoing posture. Repentance is also necessary for believers. Tignan niyo po yung, ito po, tignan niyo po yung image. Ayan po, tignan niyo po. Ano pong nakalagay po dyan? Saan po siya nakatapat? Warm. Sa mga po, sa mga singer, po yan, gusto po nila yan, yung warm water. Pero sabi po dito, renewal, not repentance because the blood of Christ was insufficient, but repentance because fellowship can be strained, even when sonship remains secure. Ang sabi po ng John 1:12, that we became children of God. Pero not all the time, children of God ay mainit sa pananampalataya. Sometimes we are cold, we are dry. But the Bible, ang sabi po ng Biblia, never be lukewarm. Never be lukewarm. Kunyaring mainit, kunyaring malamig, pero lukewarm. Be true to yourself. If you are dry, hingi po tayo ng refreshing sa ating Panginoon. If you are hot, mas lalo pa po tayo mag-init sa pananampalataya sa Panginoon. But if you are lukewarm, kung ikaw ay nagpapanggap lang, ang niloko lang po natin ay ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. There are times, mga kapatid, and moments na ang mga mananampalataya sinasabi nila, Lord, ang layo ko na sa iyo ngayon. Parang ang layo-layo ko na, Panginoon. Parang hindi na ako lagi nagbabasa ng Bible, nagba-Bible study, minsan na lang ako umattend. Lord, yung prayer life ko, once in a blue moon, kapag kami pag-pray na ako, doon lang ako lalapit sa iyo. Lord, my heart becomes cold. I need to return. We all need to return, mga kapatid. One way or another, we all need to return to God. Alam niyo po yung resulta po ng repentance. Ang sabi po ng binasa kanina, blotted out, buburahin ng Diyos. Once naman numbalik ka sa Kanya, lahat ng kasalanan mo ay buburahin niya. And that's grace and justice na ginagawa ng Panginoon. Ang tawag po dun sa Greek ay exaleipho. To wipe away, to erase, to remove completely. Tayo po pagka nagsulat ka sa papel, pagka lapis ang pinasulat mo, kayang burahin po, tama? Pag sa papel, pinasulat nyo po ay pentel pen. Mabubura pa po ba yun? Naku po, hindi na. Natuyo na po dun sa papel di ba? Pagka yun yung ginamit yung pampirma, andun na po yung pirma nyo. Di ba? Pero during their time, may tinatawag po na pagre-remove, pag-erase, or yung blotting out po nung sulat or tinta. Literal po na binabasa po nila yung scroll para mabura po yung tinta. Para ma-erase po yung mga pagkakamali doon sa scroll, doon sa papyrus. At ang tawag, mayroon po silang tawag po doon na proseso. At yun po yung halimbawa na sinabi ni Pedro nung sinabi niyang buburahin ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Clean slate, malinis, walang bahid ng anumang karumihan. As in, white as snow.
Ganun po yung ginawa po sa atin nung tayo po'y tumanggap sa Kanya. That is the image here. Kaya nga po, ano pong sabi ng 1 John 1:9? Sino po nakakaalam ng 1 John 1:9? Sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. The term is from all unrighteousness. Cleanse us. Linisin. Ang tanong po sa atin, kapag tayo po ba'y lumalapit sa Panginoon ay nagpapalinis po tayo? O baka puro, Lord, pengi naman. Lord, baka naman. Lord, ito po kailangan ko eh. Pero wala munang paglilinis. Paano maglalagay ang Lord ng bago kung walang paglilinis? Amen po? Ang tanong po sa atin, sa bawat isa, have you returned to God? Ulitin ko po, have you returned to God? Maybe you are here physically sa ating church. You are present sa ating pong Sunday service. Pero malayo ka sa Panginoon. You are spiritually distant kay Lord. Kung titignan po tayo ng Panginoon ngayon, yung anak kong yan, perfect attendance sa church. Pero pagkausap ako, hindi man lang ako makausap. Hindi man lang ako makausap ng weekdays. Maybe we are singing. Your lips still sing, but your heart is not tender. You're just singing out of routine. And maybe our habits look religious, pero yung kaluluwa po natin, it gone cold. Malamig na po. And the text says, return. Sabihin nyo nga po, return. Tayo nga po, di ba, kunyari, pagka, sino po dito nagsha-Shopee? Pagka may mga pagka, medyo may dent ng konti, papa-return mo di ba? Pagka pinicturan mo naman, sinend mo sa kanila, minsan sasabihin, wag mo nang ibalik, i-refund na lang namin. Tuwan-tuwa ka naman, kasi parang alam ko may kwento rin na na ganyan yung isa nating kapatid kasi konti lang naman yung di may free timba siya, may refund pa. Pagka, may sira, ano pong ginagawa natin? Binabalik po natin. Pag tayo po medyo may problema, ano pong ginagawa natin? Lalo pa po tayong lumalayo. Tama po ba? Same principle, same concept, mga kapatid. Pag nag-repent ka kay Lord, hindi yan ipapahiya ka ni Lord. I-restore po tayo ng Panginoon. The goal of God in repentance is restoration. Kaya pag tayo po nagkakaroon ng kung anumang issue sa loob ng church, mga pagsubok, yung kapatid mo may nagawang kasalanan, ang goal ng church ay hindi ipahiya yung tao, kundi i-restore. Amen? That's the goal, restoration, not humiliation. Hindi po yan ang DNA ng isang church. Secondly and lastly po, receive God's renewal. Una po, return to God, and ngayon, receive God's renewal. Peter does not stop with repentance. Ang buhay po natin ay hindi lang natapos sa pagsisisi sa kasalanan. He now unfolds the blessings that flow from turning to God. Alam niyo po ba, sabi ni Pedro, may pagpapala po kapag sumunod ka sa Diyos. Amen? Ulitin ko po. May pagpapala po sa pagsunod sa Diyos. Amen? Amen. Gusto natin yung word na pagpapala. Pero sabi may pagpapala sa pagsunod. So, papaluin ka muna ni Lord bago ka pagpapalain, di ba? Kailangan mo maranasan yung pagpapalo bago yung pagpapala. Kaya nga sabi, pala-palang pagpapala Pero, pala-palang pagpapalo din po muna. Pero kailangan mong madaanan yung process na yon in order for you na maramdaman at maranasan yung blessing ni Lord. Amen? At kung nandun ka sa process, praise God. Sabi po dito, renewal equals refreshing. Sabi po ng Acts 3:20, that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
Ngayon po, kapag gabi, malamig po, di ba? Sobrang lamig eh. Kahit dyan po sa taas, pagka umihip yung hangin, lamig po eh. Pero pagkagising mo sa umaga, ang init. Tama po ba? Sobrang init naman. Pag ikaw naglalakad, sobrang init. Ang unang pumapasok sa isip ko pag naglalakad po ako, parang ang sarap magbuko ah. Diba? Ang sarap, para ma-refresh ka. Tama po ba? Sino po dito mahilig sa buko? Minsan nga po, kinokontrata ko po yung magbubuko. May dadaan po dyan. Sabihin ko, Kuya, tuwing alas 12, katok ka dito sa church ha. Bibili akong buko, 2. Tapos sasabihan ko pa kung po, MWF tayo, kuya ha. Monday, Wednesday, Friday, punta ka. Tapos, syempre, makakakwentuhan ko na, makakaano ko na po. So, talagang mahilig rin po ako sa buko. And kapag ka nauuhaw ka, minsan hindi ka satisfied pag pag tubig tama po ba? Yung iba pag nauuhaw, parang sarap mag-coke. Parang sarap mag-Sprite. Yan. Diba? Gusto mong ma-refresh? Tama po ba? Gusto natin ma-refresh. Pag tayo po dry spiritually, we need refreshment. Amen? At yung refreshment ay galing po sa Panginoon. There are people in the church, love na love si Lord. Amen? Pero pagod ang katawan. Tama? Sino yung pagdating po dito, pagod ang katawan, physically, talagang pagod na pagod. Amen? Pagod na pagod sa trabaho, pagod na pagod sa kung anong ginawa, Monday to Friday, may pasok, Saturday, may gagawin pa, natambakan pa ng labahin. Tired yung body po natin. Yung isipan po natin, stress. Tama po? We are so heightened. Yung emotions po natin. Pagod po tayo sa ministry. Ang dami natin pong ginawa. Tired in responsibility. May mga burdens po tayo. Sometimes we get so busy doing the work of God, doing our personal jobs and personal works, that we neglect the presence of God. Nakalimutan po nating uminom. Tama? Nakalimutan po nating uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Kaya naman po, para maiwasan po natin yung tinatawag na spiritual burnout. Sige po. Andiyan na po ba kayo? Yung media natin. Next slide lang po yun. Isang slide lang po yun. Yan. Huwag yun na pong hanapin. Next slide lang po. Yan. Many believers today are like phones running on 1% battery. Check nyo nga po yung phone nyo po ngayon. Ngayon, ko po kayo. Check nyo po yung phone nyo. Ilang percent po yan? 80%. 80%? Ah? 47? Sino po yung palubat na? Yung cellphone nila? Wala. Praise God. Wala. Lagi palubat yung cellphone. Sino po dito pagka 20% o namumula yung cellphone, natataranta na? Asa ba yung charger ko? Asa yung charger ko? Mamamatay yung cellphone ko. May mga ganyan Tama? Pero yung iba naman, chillax lang. 2% na lang yung cellphone, nag-scroll pa ng Facebook, di ba? May mga ganun tao chillax lang kahit palubat na yung cellphone Meron naman po, 50%, biglang mag-1%. Sira na po yung battery nyo pag ganyan. Ipaayos nyo na po yung cellphone. Mga kapatid, sometimes, hindi po laging 100% tayo. Amen? Hindi rin po laging 80% tayo. Sometimes, para po tayong sirang battery, 70% ka, 2 minutes, then 2 minutes after, 2% ka na lang. And sometimes, nandun tayo sa 20% lang lagi. Kailangan po nating mag-recharge sa ating Panginoon. Kung paano po tayo natataranta pag yung cellphone po natin ay lowbat na, ganon din po sana tayong mataranta kapag yung puso natin ay lowbat na. Amen? Kung tayo, gustong-gusto natin makita yung cellphone po natin na green, na full charge, sana po yung puso din po natin ganon. Makita po natin na full charge siya sa salita ng Panginoon. Amen po? Nawa po wala pong anumang maging hadlang. Minsan po ang problema, hindi ma-full charge. Bakit?
sira yung connector. Tama po. Sira yung connector. Yung connector mo, yung maghihingalo na. Nakalabas na po yung yung wire. Sino po may ganyang connector? Parang yung asawa ko po ganyan. Yung babalutin mo na ng tape. Diba? Para, kasi labas na yung kaluluwa. Kita na yung kaluluwa po nung connector mo. Kapag yung connector po natin ay hindi functioning, kahit anong saksak po natin sa source ng kuryente, hindi po yan mag-full charge. Amen? So, ayusin po natin yung mga connection po natin in life, mga kapatid. Kapag hindi maayos yung mga connection po natin in life, in our family, in our ministry, in our church, in every aspect of our lives, if our connection is broken, magcha-charge po yan pero hindi magcha-charge fully. Amen? Connection is important. Amen? Sabi po ng Acts 3:21, until the time for restoring all the things about which God spoke by the mouth of His holy prophets long ago. Ang sabi po ng mga propeta, may darating. Hindi nyo na kailangang uminom pa muli ng tubig. Hindi na kayo mauuhaw, hindi na kayo magugutom dahil may darating. Hindi lang basta propeta, hindi lang basta hari, kundi ang magliligtas sa bawat isa. And that is restoration. And if our hope is anchored in the returning of Christ, if your life feels broken today, listen mga kapatid, brokenness does not get the last word. Hindi habang buhay broken ka. Amen? Hindi habang buhay ay nabubuhay ka sa kasalanan. Hindi habang buhay ay naghihirap ka. Amen? Hindi habang buhay ay nasasaktan ka. Death does not get the last word, mga kapatid. Jesus does. At ang final word niya, restoration. Amen? Ano sabi niya doon sa cross? It is finished. Anong equivalent po nun? Na-restore ko na yung relationship. Amen? Restoration po. So listen to the promise, prophet. The Lord God will raise up for you a prophet like me. Si Moses, ito po ay sa Deuteronomy 18, sinasabi ni Moses as a prophecy. Ang pinapatungkulan niya po dito, the coming of the Messiah, which is si Jesus. Like me, from your brothers, ibig sabihin po, from the lineage, sa kanila po mismo, you shall listen to Him in whatever He tells you. He is the final word. So mga kapatid, renewal, blessing comes when we listen to Christ. Gaya po ng sabi ko kanina, may pagpapala po sa pagsunod kay Jesus. Amen? Many people want the blessing of Jesus. Lord, gusto ko ng blessing mo. Pero ayaw ng lordship ni Jesus. Kaya nga po sabi ko kanina, ang prerequisite sa blessing, yung pagsunod. Kung si Lord Jesus ang master ng buhay po natin, madali po ang pagpapala. Amen? Alam niyo po kung bakit parang hindi dumarating yung pagpapala? Parang may blockade or parang blockage, mayroong hadlang sa pagpapala, may bara. Alam niyo po kung bakit? Hindi pa rin po kasi si Lord Jesus yung Lord ng buhay natin. Namimili lang po tayo ng sasakupin ni Lord sa puso natin. Amen? Madalas po kapag medyo ako muna Lord diskarte ko muna. Pagka medyo gipitan na ako, sige Lord, ikaw na bahala, nagipit na ako eh. Bibigay mo na lang bigla. Diba? Na para bang last resort mo si Lord. But Peter says in effect, if He is the promised prophet, then you must listen to Him. But unfortunately, most of them did not listen to the Messiah. And to us, it is a reminder that we should listen to the Messiah. Because Jesus is the fulfillment of the covenant promise.
Hindi po ito new religion. This is not a human invention. This is the long promised plan of God unfolding in history. 1,500 years, 40 different authors, one Bible. Isa ang tema, the coming of the Savior, the Messiah, which is Jesus Christ. The real author, the Holy Spirit. Pero gumamit siya ng 40 different authors at bawat author, iisa lang ang sigaw. From Genesis to Revelation, Jesus. Amen, mga kapatid. So we should obey and listen to the Savior. God's greatest blessing is this. He turns us from our wicked ways. That is the blessing. Blessing na po kagad kung yung buhay po natin ay hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Hindi ka na namumuhay sa dati mong pagkatao. Yung mga bagay na ginagawa mo dati na alam mong hindi nakakalugod sa Panginoon, hindi mo na ginagawa, hindi mo na binabalikan. That is the real blessing, mga kapatid. And Christ came not only to forgive sin, but to turn us from it. Wala pa pong tunay na Kristiyano na tumalikod sa Panginoon. When I say tumalikod, yung sinasabi po nilang nag-renounce ng faith po nila. Wala pa pong tunay na Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, na tumalikod sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po yung first Bible study lesson, si Andrew. Si Andrew po, 3 beses lang yan nabanggit sa Bible. Sino po yung kapatid niya sa mga nakakalam? Si Pedro. Kuya niya si Peter. Pero sino pong nagdala kay Pedro kay Jesus? Si Andrew po. Si Andrew po ang tumawag kay Pedro para kumunik kay Jesus. Pero sino pong naging leader ng iglesia? Si Peter. Pero wala po tayong nabasa doon na si Andrew nainggit, nagmaktol. Ginawa niya lang yung part niya. Connector po siya. Kumbaga siya yung connecting factor between Peter and Jesus. Alam niyo po mga kapatid, if we are really serious, nung nahuli po si Andrew, hindi po siya napako sa krus, pero inilagay po siya sa krus. Bago po siya inilagay, may 7 pong sundalo na lumatigo sa kanya. Yung latigo po sa kanila, hindi po yung kala po natin na parang buntot ng pagi. Latigo po yung may mga buto. Kapag ka hinampas ka, parang katulad po sa Passion of Christ na palabas, pag hinampas ka, sama pati laman, kita, buto. Inampas po siya, pinalo ng 7 soldier, na sundalo, inilagay po siya sa krus. Hindi po siya pinako. Hinang lang po siya, tinali lang po siya. Kung si Jesus po namatay right away, parang alas 3 pa lang ng hapon namatay na siya. Si Andrew po namatay 2 days after. At habang nandun po siya sa may, alam po yan ng mga na nakapakinig na po nun. Habang nandun po siya sa may krus, alam niyo pong sabi niya, this is a happy hour. Imagine niyo po sabi niya, this is a happy hour. I'm so excited at inaasam ko ang moment na ito. And for the next 2 days, he preached the gospel habang nandun po siya sa krus. Hindi ko po sinasabing ganun din po yung gawin po natin. Pero gusto ko pong sabihin, dapat radical po yung commitment po natin sa Panginoon. Kung kaya po natin mag-commit sa iba't ibang klase mga bagay, mag-commit sa pamilya po natin, mag-commit sa kahit anuman po na mga makamundong bagay, dapat mas mataas po yung commitment po natin kay Lord. He should be on the top of our priorities. Hindi nga po dapat nasa top, nasa center of our priorities. Amen po?
At kung titignan po tayo ng mga apostol po ngayon, ano po kayang sasabihin nila? Kung titignan po tayo ni Andrew ngayon, ano po kayang sasabihin niya sa atin? True renewal produces a changed life. Ang buhay na binago ng Diyos ay buhay na nagpapagamit sa Kanya. Hindi lang po basta na antig lang yung puso natin. Hindi lang po basta may kumirot lang sa puso natin. Hindi siya emotional excitement lang. Hindi lang po siya pagluwa o pag-iyak. Hindi lang po siya temporary inspiration. Binabago niya yung desire po natin, yung direction po natin, yung habits po natin, maging yung priorities po natin. It changes what we love. And it changes how we live. Mga kapatid, kung hindi pa rin po ganyan yung nangyayari sa buhay po natin, this is the right time to really say to God, Lord, I need renewal. And lastly po, mga kapatid, amen, lastly na po, gisingin niyo po yung katabi niyo. Parang tumahimik po di ba? Parang ang seryoso naman ni Pastor Eman. Pero sabi ko po, napakagandang timing ito. Sa umaga pong ito. Si Zaccheo po, di ba, nung nangaral ng Panginoon at nakita niya ang Panginoon, sa puno ng sycamore tree. Ito pong si Zaccheo, ang sabi niya, he is a tax collector. During that time, ang tax collector is one of the parang outcast din ng lipunan because nilalayuan sila. Kasi mataas mangikil, mataas maningil ng buwis. Kasi bubulsa nila. Pero ano pong sabi niya, nung na-confront siya ni Jesus at ng truth of the gospel, ano pong sabi niya? Ibabalik niya sa mga taong naloko niya yung kanilang pera fourfold. 4 times. Half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Kalahati ng kayamanan niya, bibigay niya sa mahihirap. At yung mga ninakawan niya, ibabalik niya 4 times. Na-convict siya and I pray, mga kapatid, na-convict po kayo sa preaching ngayon. Amen? Na magkaroon po tayo ng renewal of our heart. Tignan niyo po. The healed man in Acts 3. Nagsimula po tayo sa lalaking lumpo. Tama? Pero it is more than that. The message is not about the miracle. The message is not just about yung lumpo o yung paralytic man. The message is the gospel. The healed man in Acts 3 was not the only one needed a miracle that day. Ang pakay ng Diyos po doon, hindi lang yung lumpo. Ang pakay niya po doon yung crowd. That they should also experience miracle. And that's the miracle of salvation. Amen? Tayo rin po, the miracle of repentance. His ankles were healed. Pero most importantly, yung heart po nila ay na-restore. That's the greatest restoration. The restoration of the heart. If our body is okay, but our spirit is not, then we are in vain, mga kapatid. We are in danger. Kaya po, let us always check what's in our hearts. Amen? And if God is really great, if God is really good, kumbaga, response should be great worship and great service. Kasi great siya eh. Kasi good siya eh. So excellent dapat yung ibibigay po natin sa Kanya.